Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin 'tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo 'no, sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin 'tong aking vlog, paki-hit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong mano-notify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor niyo na lang kay Sir Bong kasi diyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana 'pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanuorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Gusto ko lang magbigay ng balansing pananaw tungkol dito sa issue ng toga na di umano'y pinahubad ng principal during the senior high school graduation ceremony. Hindi na ako magbabanggit ng school o region. Alam nyo, nakakalungkot na nagkaroon ng ganoong eksena na pwede sana hindi na nangyari. At pwede sana na naging maayos yung conduct ng senior high school graduation. Alam nyo, sa observation ni Sir Bong bilang isang punong guro din, may mga bagay na hindi nagawa, may mga bagay na hindi nasunod, or may mga bagay na hindi sinunod kasi alam ko prior to end of school year rights ng mga eskwelahan, lahat ng paaralan ay may ginagawa ng plan. At yung ginawang plan ng school ahead of time for the conduct of graduation or moving up, ito dapat yung masunod. Sa planning, sino ba ang composition nito? Siyempre, yung principal nandyan, department heads, master teachers, and other school personnel na may important role sa conduct ng graduation or moving up. Pwede ba i-involve ang SPTA? Yes, precisely, kasi mga anak nila yung gagraduate. Siguro ilimit na lang sa presidente yung isasama sa planning. At least may boses sila kasi sa school governance, malaki yung role ng ating mga parent. Now, kung nagkaroon ng planning itong binabanggit natin na composition, ano ba ang naging final nilang pag-uusap tungkol sa susuotin ng kanilang mga bata sa graduation? Now, kung ano yung na-resolve nilang kasuotan ng kanilang mga estudyante sa kanilang planning, ito dapat ang ma-execute, or dapat ito yung masusunod. Para sa actual na ceremony ng kanilang graduation, everything is in order, well-informed ang lahat, at lahat ay dapat na sumunod. Now, kung hindi nasunod yung ganitong procedure ng preparation, posible talagang magkaroon ng situation na ganon na nangyari sa actual graduation ceremony. So dahil nangyari na yan, hayaan na natin yung DepEd ang mag-resolve ng issue. Kung may na-observe na misconduct ang DepEd, nasa DepEd na kung ano ang magiging ruling nila para sa kaso na ito. At kailan lang nag-announce ang spokesperson ng Malacanang na si Yusek Claire, sabi niya tinanggal na sa pwesto yung principal. Sabi ni Yusek Claire, ito daw ay kautusan ng DepEd. Now, ilagay natin sa tamang konteksto yung sinasabing pagtanggal sa pwesto ng principal. Dear subscribers, hindi siya inalis sa serbisyo kasi hindi ganun kadali para maalis sa serbisyo ang isang government employee, particular yung isang principal. Kasi may mahabang proseso dito. Yung kautusan na inalis na siya sa pwesto, pwede ang ibig sabihin nito, yung order ng DepEd ay alisin siya bilang school head or alisin siya bilang isang school administrator ng paaralan. Pero yung principal ay nandun pa rin sa kanyang serbisyo. Hindi huminto yung kanyang sahod at walang nawala sa kanyang benepisyo bilang isang principal. One thing, hindi inalis sa kanyang posisyon yung principal, ang item pa rin niya ay principal. Sir Bong, kung inalis na po siya ng paaralan, saan po siya inilagay? Nilipat po ba siya ng ibang paaralan? Alam nyo, hindi ako sure kung inilipat siya ng ibang paaralan. Pero ang assumption ni Sir Bong, maaring dinetail siya sa kanilang division office.
Kung detailed siya sa division office, for the meantime, dun muna siya magre-report araw-araw sa division office yung principal. Kaya lang, assumption lang ito ni Sir Bong, hindi ko alam kung ganito talaga yung nangyari. So again, ang gustong sabihin ni Sir Bong, magiging maayos sana ang lahat kung prior to the activity ay nag-uusap at nagpaplano at dapat sana ay nagkakaisa. Maraming salamat sa inyong lahat.